Nakita nga natin sa nakaraang chapter na pinuntahan ni Count Saint Germain ang human-like alien at kinonvince ito na tulungan siya. Sa kabilang banda naman, sinama ni Seiko sina Momo, Vamola, Gigi, Zuma at Daiki sa Shimane upang salubungin ang Supermoon at umasang maibalik si Momo at Daiki sa normal, habang sina Okarun, Aira at Sakata ay dali-daling pumunta sa school gym upang tignan si Rin at Koki. Ano kaya ang madidiskubre ng ating mga katropahan sa pagpunta nila sa kanya-kanyang destinasyon? Tara na't alamin natin. Ipagpapatuloy natin ang kwento sa chapter 183 na pinamagatang So It's You. Patuloy ang pagmamadali nila Okarun, Sakata at Aira papunta sa school nila. Tinanong ni Aira si Sakata kung ano yung sitwasyon ni Koki ngayon, kung saan sumagot ito na hindi niya alam. Matapos daw kasi nun pumunta sa gym, na-cut off daw yung video transmission galing sa kanyang hair ornament. Sumunod nun ay sinabihan ni Aira yung dalawang lalaki na manatili sa labas, kaya sinabi ni Okarun sa kanya na delikado yun, kung saan pinoint ni Sakata na hindi daw ba ay hindi niya kayang gamitin ang kanyang powers sa kasalukuyan. Nag-transform na si Aira sa kanyang Acro Silky form at sinabihan niya sila Okarun na siya ang mauunang papasok doon, kaya nagsihanda na sila sa kung ano man ang sasalubong sa kanila. Pagkapasok ni Aira ay nakita niya lang ang tahimik na lugar at pinto papunta sa mismong gym, habang sila Okarun at Sakata ay nasa edge of their seats na naghihintay sa kung ano ang pwedeng mangyari. Dahan-dahang pinagmasdan ni Aira ang paligid at hindi nagtagal ay biglang may sumabog sa may labas kung nasaan yung dalawang lalaki na nagpagulat sa kanya. Napatalsik dito sina Okarun at Sakata, pero buti na lang ay may defensive mechanism na inactivate si Sakata. Napasigaw siya na may surprise attack para ma-inform si Aira sa loob at idinagdag niya na kung hindi dahil sa kanyang airbags ay siguradong tapos na sila doon ni Okarun. Paglingon nila sa kung sino ba ang gumawa nun, nakita nila si Hase at isang alien na naka-flying exosuit. Mukhang ito na yung babaeng kinausap ni Count Saint Germain at binigyan niya iyon ng bagong body weapon upang puksain sila Okarun. Sa kabilang banda naman, napunta si Aira sa loob ng gym at nakita niya dito ang sandamakmak na katawan kung saan ng mga ulo nito ay nagsisilutang sa ere na kala mo mga balloons. Nang titigan niya iyon maigi ay nakita niya na tila mga ulo ito ng mga taong naubusan na ng life force na nagpatanong sa kanya kung ano yung nakikita niya dito. Nagsimula namang gumalaw ang scoreboard na nasa gilid niya at biglang pumito ang isa sa mga ulo doon na nagsanhi ng paghahanda ng maraming katawan na gumalaw. Tumalo ng mataas ang mga ito at kanya-kanya kumuha ng lumulutang na ulo. Pagbagsak nila sa lapag, nang gigigil na hinawakan ng mga ito yung ulo at hindi nagtagal ay malakas na ibinato ang mga iyon papunta kay Aira na kala mo naglalaro ng dodgeball na nagpabahala naman sa kanya. Sa kabutihang palad, nagawa niya namang mailaga ng unang barrage of attacks ng mga ito, pero nagsimula rin ang ilang mga katawan na humarang sa kanya. Sinubukan siyang hablutin ng mga ito, pero dahil sa kanyang agility at nimbleness ay hindi siya mahuli ng mga yun. Nagkomento siya dito na kung gano'n ang gagamitin nilang moves, kahit kailan ay hindi magiging handa ang mga ito na makipagsayawan sa kanya. Isinigaw niya dito ang katagang Ende Horse habang isa-isang pinagsisipa ang mga katawan ng sumusugod sa kanya. At pagkatapos ay sinundan niya yon ng kanyang move na pirouette noble drill at binalot niya ang kanyang paa ng kanyang buhok upang makagawa ng drill at pinatagos niya ito sa sandamakmak na kalaban. Dahil doon ay na-dismember ang mga katawan ng kanyang natamaan. Pero sa laking gulat niya ay nakita niya nagre-regenerate lang ang mga yun. Hindi nagtagal, bumalik lang sa normal ang mga katawan. Hindi siya makapaniwala na maski ang atake na yun ay walang naging epekto sa mga ito. At habang umiilag, naisip niya na kung gayon ay kagaya lang daw ng pakikipaglaban nila kay Koki, malamang daw ay unbeatable ang mga ito unless patumbahin niya ang power holder. Patuloy ang kanyang pag-ilag dito at pagkarating niya sa may balcony, napaisip din siya kung nasaan nga ba sina Koki at Rin dahil dapat daw ay nandito na ang mga yon kanina pa. Habang pinagmamasdan naman ang maraming ulong lumulutang sa ere, bigla siyang may napansin dito. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita niya ang ulo ni Rin na lumulutang habang umiiyak naman sa sobrang pag-aalala si Mai habang nasa tabi nito. Napanganga siya sa sobrang gulat dito at napasigaw din sa lubos na takot at pagkaalala sa kanyang nasilayan. At ayun na nga, nakakakilabot at nakaka-excite naman ang chapter na ito. Dalawang problema na naman ang kinakaharap ng ating katropahan. Magagawa kaya nilang malutas at matalo ang challenge na kanilang nakasalubong? Abangan natin yan sa susunod na kabanata.